Alright, magandang araw po muli mga kababayan. Si Kuya Mamo po ito at muli po tayong nagsasayin papawid dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page upang makapagbigay naman tayo mga kababayan ng may init pang impormasyon mula po sa mga nagiging kaganapan dito po sa ating paligid. At bago yan ay babati muna natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At ang ating mga kababayang mga OFW na nariyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyo at sana po ay nasa ayos lagi tayong kalagayan. At ligtas po sa anumang kapahamakan. Diretso na po tayo mga kababayan sa ating talakayan sa araw na ito at tampok po sa ating vlog ngayon. Ito po si Speaker Martin Romualdez at balitang-balita po kasi sa mga iba't ibang social media outlet na ito pong si Speaker Romualdez ay tuluyan na pong magbibitaw sa kanyang posisyon bilang Speaker of the House sa araw na ito. Ayon po kasi mga kababayan, nandito po kay Deputy Speaker Ronaldo Puno ng 1st District ng Antipolo. Napag-usapan daw po nila sa kanilang pulong na ito pong si Speaker Romualdez ay talagang desidido na pong magre-resign sa araw na ngayon. Sapagkat ito po ay bunsod po ng mga anomalyang nagaganap ngayon dito po sa ating bansa at nauna na po rito ay napangalanan po si Speaker na di umano'y tumatanggap din po ng kickback ayon po dito sa Diskaya Couple ng mga nakaraang araw during doon po sa mga investigasyon sa Senado. At bagamat mga kababayan ayon po dito kay Deputy Speaker Ronaldo Puno at maging ang kanyang mga kasamahan na kaalyado nito pong si Speaker Romualdez, mabigat ayon po sa kanilang kalooban na ito pong si Speaker ay magbibitiw na sa kanyang tungkulin. Ngunit wala po silang magagawa sapagkat ito lamang po mga kababayan ayon sa kanila ang tanging paraan upang malinis nito pong si Speaker yung kanyang pangalan na una na pong nasangkot yung kanyang pangalan na tumatanggap po ng kickback. Dagdag pa mga kababayan, ayon po dito kay Ronaldo Puno, nakiusap po ito pong si Speaker Romualdez mga kababayan na suportahan yung papalit sa kanya sapagkat ito po ay nirekomenda. Di umano nito pong papalabas po na Speaker of the House at ito po ay kaalyado mga kababayan ng Pangulo mula po sa Federal Party. Wala pong iba mga kababayan kundi ito pong si Congressman Faustino Boji ng 6th District ng Isabela. At magbibigay po tayo mga kababayan ng maiksing komento or opinion at reaksyon hinggil po dito sa agarang pagbibitiw dito pong ating speaker sa kasalukuyan. Well, ang masasabi natin dito mga kababayan, ito ay opinion ko lamang. Dapat talaga mga kababayan na mag-resign po ito pong si Speaker ngayon sapagkat yung kanyang pangalan po ay nakakaladkad na po dito po sa mga anomalyang ito na kasalukuyan pong iniimbestigahan ng komisyon na itinataga nito pong si Pangulo. Dahil ayon po sa Pangulo mga kababayan, wala po silang sasantuhin dito, maging kamag-anak o kaibigan o kaalyado. So dapat lamang po mga kababayan kung talagang wala pong kinalaman ito pong si Speaker Romualdez sa mga anomalyang nangyayari dito po sa ating bansa ay makipagtulungan po siya dito po kay Pangulo at upang matukoy mga kababayan yung mga congressman na may sangkot po dito po sa mga anomalyang transaksyon ito. At wala na pong dapat na itago, wala na pong dapat na ikubli sapagkat ito na po yung paraan upang tuloy na pong mabago ang imahe ng Pilipinas sapagkat talagang lalong sumasama mga kababayan yung imahe ng ating bansa.
doon po sa mga international community. At maging ito po mga kababayan na iba't ibang grupo mula po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan ay talagang hinihingi na po yung pagbibitiw nito pong si Romualdez. At lalo't higit mga kababayan, ito pong mga retiradong general mula po sa Philippine National Police at maging sa Armed Forces of the Philippines mga kababayan ay hinihingi na po yung pagbibitiw nito pong si Romualdez mula po sa kanyang posisyon upang linisin ang kanyang pangalan. Sa mga pangyayaring ito mga kababayan, walang iba pong magbubunyi rito ay ito pong mga DDS. Sapagkat alam naman natin na matagal na po nilang minimithi na ito pong si Speaker ay maalis sa kanyang posisyon. Kaya ito na po yung pagkakataon na magbunyi po sila. At doon naman po sa mga supporter nito pong si Speaker Romualdez ay nakikisimpatiya po tayo sa inyong kalungkutan at hayaan po natin na yung komisyon ng ating Pangulo ang humusga sa mga susunod na araw kung ito pong ating Speaker of the House ay talagang mayroon pong kinalaman dito po sa maanumalyang transaksyon dito po sa Flood Control Project. At kayo po mga kababayan ay ano po ang inyong masasabi hinggil po dito sa agarang pagbibitiw dito po si Romualdez? Kayo ba ay natutuwa o nalulungkot sa mga nagiging kaganapan na ito? At makisimpatiya po tayo at comment down below kung ano po yung inyong masasabi hinggil po dito. At pasamantala muna mga kababayan, ito muna po ang inyong lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na araw. At aalamin natin mga kababayan kung ano nga po ang kalalabasan ng investigasyon ng komisyon hinggil po dito kay Speaker of the House Martin Romualdez. Bye-bye at mabuhay po tayong lahat.